Gaudencio Guangco, good evening. Para magbigyan natin to si Gaudencio Guangco. Hello, good evening. Hello, bro. Hello, good evening. Hello, good evening. Yes, good evening, bro. Tungkol sa tanong ko po ay yung about sa mga lodging house. Lodging house, okay. Makonsidera ba natin matawag yun na pornification house? Ano yun? Kasi ma-consider ba natin pwedeng tawagin na pornification house? Kasi Consider ba na yung tawagin na fornication house? pornification. Pornification? Kasi sa obserbasyon ko, panay yung pumasok doon, panay estudyante, hindi kasal. Malamang ano naman naggawin doon sa loob. Okay, Brother Romel Palma, pakisagot ang tanong. Brother Romel? Ano po yun ulit, bro? Hindi ko masyadong naklaro. Consider mo ba daw ang lodging house na fornification house? Ano yan? Sabi niya, ang lodging house ba daw is makukonsider ba as fornification? Fornication. Okay, sabi niya kasi fornification daw. Okay. Kung titingnan mo po yung konsepto niyan, and not by being judgmental, pero usually, pwede siyang, kumbaga, pamahayan ng mga kalaswaan, yung lodging house, but not all, kasi meron naman sometimes na nakapag kumbaga naabutan lang ng gabi, hindi na wala nang matuluyan, wala namang bad intention, but usually and common yan yung ginagawa. Kumbaga nagiging nagiging daanan ng kahalayan yung mga ganyang lugar. So malamang pwede rin yung tirahan ng mga demonyo. Possible po yan. Possible po. Hindi po nating masasabing hindi kasi possible naman po yan. Kasi ang demonyo, according to 1 Peter 5:8, nandyan lang po kahit saan. Kahit sa likod mo po. Nakaupo ka, nakatayo ka, nakahiga ka, nandyan lang po sa kahit nasa ang paligid natin. Even though you are in the church, nandyan rin po yung demonyo na handang po mag-tempt sa atin. Our focus on the mass, on the church, on the priests who are preaching ay nawawala po kasi nandyan po yung demonyo kahit saang lugar. So kung sakaling ako, kasi nature ng trabaho ko na nasa mga services kasi ako, may puruan ba ma-contaminate ka rin? Anong trabaho mo, bro? Nagre-repair ng mga appliances. Nag-home service ako. Mayroon akong mga customer na may lodging house. Okay. So for you to be safe na lang po, kasi kahit na saan man po tayo mapunta, may makakasalubong tayo hindi natin alam, that is a occult practitioner. So mas maigi before tayo matulog ay mag-cleansing prayer po tayo. Then kailangan talaga na isa sa buhay po natin yung confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals every day. Pero okay siguro pag may suot kang yung sacramental na ni Mama Mary, yung pendant na Mama Mary. Okay naman po yun. As I have said, kumpletuhin natin yung cares, contrition, adoration, rosary, Eucharist, at saka yung sacramentals para mas safe po tayo. Yung cares po. Okay, salamat. Okay po. Okay na po. Salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Gaudencio Guangco, at